Magandang araw, Malacanang Press Corps. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Ang imbestigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. At handa na po akong tugunan ang inyong mga katanungan. Maricel Halili from TV5. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na pong mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng Ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapag-rekomenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng, through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basihan sa pagkakasila ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat or at least a concern? Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.
Yes, sir, good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos, what was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay at mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Microphone, please. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad din sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin po siya ay dinamay, at alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit? Or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya, hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko, na lehitimong notaryo publiko, hindi kung saan-saan lang nakukuha, para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi, kung ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Sorry, panghuli po. Is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya? Nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya? Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Okay. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net25. Yusek, ano po yung naging dahilan ni former Speaker Martin Romualdez dito po sa corruption sa flood control projects? Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. Ba't biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito? Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila'y close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap, pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Dahil kung kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Most probably, para itawid ang kanyang sarili at sabihin wala siyang kasalanan. Yun ang pinaka-basic reason. Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Zaldico at pagturo mismo sa kanya